Ang Isla Diablo ay isang hiwagang ibinulong lamang ng alon sa mamangingisdang napapatpat malapit dito. Isang piraso ngang luntiang paraiso na may reputasyong kasing dilim ng pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Para kay Leo, isang binatang sanay sa ingay at walang katapusang ilaw ng Maynila, ang paglalakbay patungo sa islang ito ay parang paglalakbay pabalik sa isang panahong matagal nang dapat kinalimutan. Hawak ang cellphone na wala namang silbi dahil sa kawalan ng signal. Napabuntong hininga na lamang siya habang minamasdan ang papalapit na isla. Ang dahilan ng sapilitang bakasyong ito ay ang kanyang lolo Kiko, ang matandang albularyo na minsan lang niya nakita sa buwang buhay niya na di umano'y nagkaroon ng maliit na aksidente. Pagdating ng bangka sa maliit na pantalan na gawa sa mga lumang kahoy, isang matangkat at tahimik na lalaki ang naghihintay. Si Mang Tomas ang tagabantay ngang parola. Walang ngiti, tanging tango lamang ang isinukli nito sa pagbati ni Leo bago siya tinulungang buhatin ang kanyang magamit. Habang binabaktas nila ang makipot na daan papasok sa puso ang isla, ramdam ni Leo ang kakaibang katahimikan. Isang katahimikang tila may bigat at may mga matang na mamasit mula sa likod ng magadambuhalang puno. Huminto sila sa isang maliit na tindahan kung saan isang babaeng may malapat na ngiti ang sumalubong sa kanila, si Elena. "Naku, ikaw na pala ang apo ni Kakiko. Napakakisik mo namang bata," bati nito na may kasamang pakpisil sa braso ni Leo. "Eto, pasalubong ko sa iyo. Espesyal na tuyo mula sa isdang dito lang nahuhuli." Bago pa man makatanggi si Leo, inilagay na ni Elena ang isang supot ng tuyong isda sa kanyang bag. Pagdating nila sa kubo ni Lolo Kiko, na napapalibutan ng mahalamang gamot at mga nakasabit na anting-anting, sumalubong sa kanila ang isang amoy na pinahalong insenso at mga tuyong dahon. Si Lolo Kiko, maliit at hukot na, ay nakaupo sa isang silyang tumba-tumba, ngunit ang kanyang mamata ay matalas at tila tumatagos sa kaluluwa ni Leo. Tiningnan ng matanda ang apo mula ulo hanggang paa bago dumapo ang tingin sa supot na bigay ni Elena. "Mahabang bayahe, apo. Tiyak na pagod ka," sabi nito sa mahinang boses. Sa isang iglap, habang si Leo ay naayos ng kanyang gamit, kinuha ni Lolo Kiko ang supot ng tuyong isda at sa isang kilos na hindi napansin ng binata, itinapon niya ito sa nakbabagangkalan kung saan ito'y agad na nilamon ng apoy at naging abo na nag-iwan ng isang bahagyang masangsang na amoy sa hangin. Ang unang gabi ni Leo sa Isla Diablo ay puno nga, tuno na bago at nakakabagaba sa kanyang pandinig. Ang ritmikong pahampas na alon sa dalampasigan na karaniwang nagbibigay ng payapaan ay tila may kasamang malungkot na panahoy. Ang huning nga kulilik ay mas matinis, mas desperado at may makalusko sa labas ng kanyang bintanang gawa sa kapis na hindi niya matukoy kung gawa ba nga hayop o ngang kung anong gumagapang sa dilim. Ang silit na inihanda para sa kanya ay maliit at amoy lupa, puno nga lumang libro at mabutang ang kung ano-anong pinatuyong halaman. Sinubukan niyang maghanap ng signal sa kanyang telepono ngunit wala. Tila kinain ng islang ito ang lahat ng koneksyon niya sa modernong mundo. "Leo, apo, halikan at makapunan," tawa na mahinang boses ni Lolo Kiko mula sa munting sala. Paglabas niya, isang simpleng hapunan ang nakahain sa kanilang maliit na mesa. Nilagang kamote, isdang pinasingawan sa dahon ng saging, at isang tasang mainit na salabat. Umupo si Leo, pilit na itinatago ang kanyang pagkadismaya. "Kumusta ang pag-aaral mo sa Maynila?" tanong ang matanda habang naksasalin ng salabat sa tasa ni Leo. "Ayos lang po, Lolo. Maraming ginagawa. Malapit na ang finals," sagot ni Leo habang sinusundot ng tinidor ang isda. "Mag-ingat ka dito sa isla, apo," biglang sabi ni Lolo Kiko, at ang kanyang nga matang kanina ay malumanay ay biglang tumalas. "Maraming sulok dito na hindi dapat pinupuntahan ng walang kasama. Huwag kang maglalak at mag-isa kapag malalim na ang gabi. Baka may makasalubong kang hindi mo dapat makita." Napangisi si Leo. "Ano po iyon, Lolo? Multo po ba o kapre? Sanay na po ako sa mga kwentong ganyan." Umiling ang matanda, hindi natutuwa sa biro nga apo. "May mabagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag nga iyong malibro o ngang iyong teknolohiya. Ang islang ito ay matanda, mas matanda pa sa lolo ngang lolo ko. At ang mabagay na matatanda ay may sariling mapatakaran." Hindi na umimik si Leo. Tinapos na lamang niya ang kanyang pagkain at nagpaalam na matutulog na. Sa kanyang higaan, habang pinipilit na matulog, narinig niya ang isang kakaibang tunog mula sa kalaliman ng gubat. Isang mataas na sigaw na parang pinahalong, iyak ng ibon at paktawan ng isang baliw. Ipinikit na lamang niya ang kanyang nga mata. Pilit na kinukumbinsi ang sarili na isa lamang itong kakaibang uri ng ibon sa gabi. Kinabukasan, nagising si Leo sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Hindi siya nakatulog ng mahimbing.
At ang katawan niya ay tila mas pagod pa kaysa noong dumating siya. Sa kabila ng mababala ng kanyang lolo, nakpasya siyang maglakat-lakat. Kailangan niya ng sariwang hangin at espasyo. Malayo sa masikip at amoy herbal na kubo. Tinungo niya ang direksyon ng baybayin, kung saan natatanaw niya ang parola. Matayok at nag-isa sa dulo ng isang mabatong bangin. Ang ganda ng umaga sa isla ay hindi may kakaila. Ang buhaw ng dagat ay malinaw at ang buhangin ay pinong-pino. Ngunit hindi pa rin maalis sa isip ni Leo ang pakiramdam na may mali. May mga puno sa gilid ng daan na may mga kakaibang ukit. Masimbolong hindi niya maintindihan na tilam gamatang nakamasit sa kanyang bawat galaw. Hindi siya nakalayo nang abutan siya ni Lolo Kiko. Hindi ito galit, ngunit bakas sa mukha nito ang pagkadismaya. Ang katigasan ng ulo ay isang sakit na mahirap gamutin, sabi nito. Halika, samahan mo ako. Dadalawin natin ang aking kaibigan si Tomas. Habang naglalakad sila patungo sa parola, itinuturo ni Lolo Kiko ang iba't ibang halaman sa daan. Ito, ang dahon ng lagundi, mabisa sa ubo. Iyan naman, ang ugat ng makahiya. Isinasamasam nga dasal para sa proteksyon. Sinusubukan ni Leo na maging interesado, ngunit para sa kanya, ang mga ito ay mga damo lamang. Ikinuwento ng kanyang lolo ang kanilang pagkakaibigan ni Tomas, kung paano sila sabay na lumaki sa isla, naging saksi sa bawat pagbabago nito. Mula sa mga simpleng pamumuhay hanggang sa unti-anting pagdating ng mga tagalabas. Nakarating sila sa panan ng parola. Isa itong matandang istruktura. Kinakain ng kalawang ang mabakal at inaamak na ang mapadad na bato dahil sa walang tigil na pagampas ng malat na hangin. Pinakbuksan sila ni Mang Tomas at ang itsura nito ay mas malala pa kaysa kahapon. Maputla ang kanyang mukha at ang mamata niya ay may maitim na bilog sa ilalim na tila ilang araw na siyang walang tulog. Ang karaniwang maayos na loop ng parola ay bahagyang magulo. May mga basong hindi pa nahuhugasan at isang kumot na nakasampay lang sa isang upuan. Tomas, anong nangyayari sa iyo? At tanong agad ni Lolo Kiko, punong pag-alala ang boses. Pilit na ngumiti si Mang Tomas. Wala ito, Kiko. Pagod lang siguro sa trabaho. Nitong manakaraang gabi, ang lakas ngangin. May mga ibon na bumabangga sa salamin sa itaas. Nagigising ang diwa ko. Sinubukan ni Lolo Kiko na hawakan ang puso nito. Isang nakasanayang kilos ng isang albularyo, ngunit mabilis na umiwas si Tomas. Ayos lang talaga ako. Huwag mo na akong intindihin. Mabuti pa at makapamuna tayo. Habang nagtitimpla si Tomas, tahimik na inoobserbahan ni Leo ang lahat. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na pag-aalala. May kakaibang amoy sa loop ng parola. Isang amoy na parang mamasa-masang lupa at nabubulok na dahon. Isang amoy na hindi nababagay sa isang lugar na malapit sa dagat. Napansin din niya ang isang maliit at naghihilom na kalmot sa braso ni Tomas na mabilis nitong tinapan ng manggas ng kanyang damit nang mapansing nakatingin si Leo. Uminom silang kape sa isang maikling katahimikan. Walang gustong maksalita at ang tensyon sa pagitan ng dalawang matandang magkaibigan ay halos nahihipo. Nang mapaalam na sila para umalis, ang mukha ni Lolo Kiko ay nababalot ng matinding pag-alala. Habang papalayo sila sa parola, hindi na natiis ni Leo. Lolo, ano po ba talaga ang nangyayari kay Mang Tomas? Huminto si Lolo Kiko at tumingin sa papalubok na araw na nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong isla. Hindi hangin ang naririnig niya sa gabi, Leo, sagot ng matanda. At ang kanyang boses ay tila bumibigat sa bawat salita. At sa palagay ko, hindi lang siya ang nakakarinig nun. Lumipas ang ilang araw na may dalang kakaibang bigat sa hangin. Isang pakiramdam na tila may hinihintay ang buong isla. Ang nalalapit na pista ng pasasalamat ang siyang pinakakaabalahan ng lahat. Ang munting plaza sa gitnang baryo ay unti-unting napupunong nga palamuting gawas sa dahon ng niyog at mga pinulot na kabibe. May isang malinaw na pagsisikap ang mataga-isla na maging masaya, isang pilit na pagdiriwang na napapansin ni Leo. Mula sa bintana ng kubo, pinakmamasdan niya nga ito, ngunit ang kanyang isip ay laging bumabalik kay Mang Tomas. Nakikita niya ito paminsan-minsan sa di kalayuan. Laging mag-isa, papalayo sa mga tao, tila isang aninong iniwasan ang liwanag. Samantala, si Lolo Kiko ay may sariling paghahanda. Hindi para sa pista, kundi para sa kung anong hindi nakikita. Kinugol niya ang maaros sa pagiling ng iba't ibang uri ng ugat at dahon na lumilikha ng mapulbos na may matapang at kakaibang amoy. Umaga't hapon ay may binubulong itong maorasyon na hindi maintindihan ni Leo. Para saan po ba talaga yan, Lolo? Tanong niya isang hapon. Hindi na napigilan ang kuryosidad. Proteksyon, apo, sagot ng matanda, hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. Ang pinakamatibay na pader ay hindi gawa sa bato, kundi sa pananampalataya at kaalaman.
Napatango na lamang si Leo. Ang dating inis niya sa magawain ng kanyang lolo ay napapalitan ng isang uri ng pag-alalang may halong takot. Si Elena ang sentro ng lahat ng paghahanda sa plaza. Nakbibigay ng mautos dito at doon, laging may ngiti sa kanyang malabi. Nilapitan niya ang maklolo isang hapon. Kakiko Leo, siguraduhin ninyong darating kayo sa pista bukas ha. Espesyal ang handog ko ngayong taon, sabi niya. At ang kanyang nga mata ay kumikinang sa kakaibang paraan. Nakahuli ang asawa kong isang mailap na hayop sa kailaliman ng gubat. Gagawa akong pinakamasarap na kalderetang gubat na matitikman ninyo. Ang ngiti niya ay malapat, ngunit para kay Lolo Kiko, ito'y isang babala. Kinagabihan, ang plaza ay buhay na buhay. Ang tuktok ng isang maliit na rondala ay sumasabay sa tawanan at kuntuhan ng mataw. Ang amoy ng inihaw na isda at kaning isinasangag ay humahalo sa mabangong usok mula sa isang dambuhalang kaldero sa gitna ng plaza kung saan abala si Elena sa paghahalo ng kanyang espesyal na putahe. Pakiramdam ni Leo ay hindi siya kabilang doon, ngunit sinubukan niyang makihalubilo. Sa isang sulok, nakita niya si Mang Tomas, nakaupo mag-isa sa isang bangko, maputla at walang imik. Ang mata ay nakatitik sa madilim na hangganan ng gubat. Si Lolo Kiko naman ay hindi nakikisaya. Bakus ay naglalakat sa paligid, tinitingnan ang bawat isa, ang bawat pagkain na tila may hinahanap. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang malit na supot na balat na naglalaman ng pulbos na ginawa niya. Dumating ang oras ng hapunan. Heto, para sa ating mga espesyal na bisita, mamasayang sabi ni Elena habang papalapit sa kanila, dala ang dalawang mangkok ng umuusok na kaldereta. Ang amoy nito ay katakam-takam, ngunit may isang bagay sa amoy na iyon na nakpatindik ng balahibo ni Lolo Kiko. Inabot niya ang mamangkok. Nang akmang susubo na si Leo, biglang natapilok si Lolo Kiko dahilan upang matapon ang laman ng mangkok ni Leo sa lupa. Naku, pasensya na, apo. Napakaruwak ko na talaga, sabi niya, na lumikhang kaunting atensyon mula sa mga taong malapit. Habang abala ang lahat sa pagtingin sa natapon, mabilis na nagwiwisik si Lolo Kiko ng kaunting pulbos mula sa kanyang supot papunta sa kumakalat na sarsa sa lupa. Isang halos hindi mapansing maitim na usok ang pumailan lang mula dito bago ito agad na naglaho. Hinila niya palayo si Leo. Huwag mo nang pulutin iyan, marumi na. Dun na lang tayo sa inihaw na isda. Si Elena na nakamasid sa lahat ay bahagyang nawala ang ngiti, ngunit bumalik din ito agad. Samantala, si Mang Tomas na tila wala sa sarili ay walang imik na kumain ng kalderetang iniabot sa kanya. Bawat subo ay mabilis at walang pekalinangan. Habang lumalalim ang gabi, isang bigla ang pakbabago ang naganap. Ang langit na kanina'y puno ng bituin ay biglang tinakpan ng makakapal at maitim na ulap. Ang hangin ay biglang lumamig at umihip ng malakas. May dalang tunok na parang isang panahoy mula sa kawalan. Ang masayang tuktugin ay humina at napalitan ng kaba. Ang mga tao ay nagsimulang maglipit. Ang kanilang nga mukha ay puno ng pagtataka at takot. Hindi ito isang ordinaryong sama ng panahon. Hinawakan ni Lolo Kiko ng mahigpit ang braso ni Leo. Kailangan na nating umuwi. Ngayon na, sabi niya. At sa unang pagkakataon, narinig ni Leo ang tunay na takot sa boses ng kanyang lolo. Nakmamadali silang bumalik sa kubo, kasabayng pakpatak ng unang malalaking butil ng ulan. Pakasara nilang pinto, ang bagyo ay bumuhos ng buong baksik. Ang hangin ay umuungal na parang isang mabangis na hayop na gustong wasakin ang kanilang munting tirahan. Ang ulan ay humahagupit sa madingding na sawali. Si Leo, na dati walang kinatatakutan sa siyudad, ay nakaramdam ng matining takot. Si Lolo Kiko naman ay abala sa paglalagay ng mga panangga sa bintana habang walang tigil sa pakbulong ng madasal. Sa gitnang nakabibinging ingayng bagyo, isang matinis na sigaw ang kanilang narinig. Isang sigaw ng tao, punong ng dalisay na kilabot. Bago ito biglang naputol at nilamon ng ugong ng hangin. Lolo, ano yun? Nanginginig na tanong ni Leo. Umiling lang si Lolo Kiko. Ang kanyang mukha ay seryoso at malungkot. Nagsimula na ang sumpa. Bulong niya. Ang bagyo ay tumigil kasabay ng pagbubukang liwewe. Kasing bilis ng pagsisimula nito. Isang nakapang-ingilabot na katahimikan ang bumalot sa buong isla. Ilang sandali pa, may malalakas at nagmamadaling katok silang narinig sa kanilang pinto. Nang buksan ito ni Leo, isang mangingisda ang tumambat sa kanila. Ang mukha ay puting-puti sa takot. Ang namatay na lalaki. Kakiko, si Mang Tomas, ata sa parola. Hirap na sabi nito habang nanginginig ang buong katawan. Kailangan ninyong makita. May nangyari sa kanya. Sumunod sila ni Lolo Kiko sa nanginginig na mangingisda.
Ang kanilang nga paa ay lumulubok sa maputik na lupa na iniwan ng bagyo. Ang buong paligid ay nakakabinging tahimik, isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa ingay ngang katatapos na unos. Puno ng nga nakalat na sanga at dahon ang daan. At ang hangin ay may dalang amoy ng basang lupa at nabubulok na halaman. Habang papalapit sila sa parola, isang tunok ang bumasak sa katahimikan, isang mababa at garalgal na ungol na sinundan ng malakas na kalabok na tila may mabigat na bagay na inihahagis sa pader. Biglang huminto ang mangingisda, hindi na makahakbang pa. Hanggang dito na lang ako, kaki ko. Nanginginig niyang sabi, ang mukha ay punong takot. Diyos ko, ano po ang tuno na iyon? Hindi iyon sa tao. Tumango lamang si Lolo Kiko. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng batong kinatatayuan nila. Hinawakan niya ang balikat ni Leo. Huwag kang bibitaw sa akin, apo. Ano man ang makita mo, huwag kang matatakot. Hindi na naghintay ngang sagot ang matanda at nagpatuloy sa paglakad. Sumunod si Leo, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang dating pag-alinlangan niya ay napalitan na ngang isang malamig na takot na gumagapang sa kanyang buong katawan. Ang pangunahing pintong parola ay wasak. Nakanganga na tila bibig ng isang halimaw, tanggal sa kanyang bisagra. Ang makapal na kahoy nito ay may mga malalalim na guhit. Manggamarka ang kuko na napakalaki at napakalakas upang magawa ang kahit anong kilalang hayop. Pagpasok nila, isang tanawin ng pagkawasak ang sumalubong sa kanila. Ang makasangkapan ay nakabaliktad. Ang mga libro ay watak-watak na tila ginutay-gutay ng isang mabangis na hayop. Ang sahig ay punong nga bakas ng putik. Nga bakas na hugis pa ang kabayo, ngunit mas malaki at may makuko sa dulo. Ang kakaibang amoy ng lupa at pakabulo na namoy ni Leo noong una silang bumisita ay mas matindi na ngayon. Nakakasulasok at bumabalot sa buong lugar. Sinundan nila ang ingay pakyat sa paikot na hagdanan. Sa bawat hakbang, palakas ng palakas ang maungol at kalabok. Pagdating nila sa pinakatuktok, sa silid ng malaking ilaw, natigilan si Leo. Ang kanyang hininga ay tila ninakaw mula sa kanyang magabaga. Dun, sa gitna ng silid, ay si Mang Tomas. Ngunit hindi na siya ang taong kilala nila. Ang kanyang katawan ay baluktot at hindi natural. Ang balat niya ay maputla at tila nababanat sa kanyang nga buto na nagsisiusli. Ang kanyang mabraso at binti ay humaba at ang kanyang madaliri ay nakaroon ng mahahaba at matutulis na kuko. Nakaluhod ito. Kinakalmot ang makapal na salamin ng ilaw ng parola. Umuungol at naglalaway habang nakikita ang sariling refleksyon. Ang kanyang mga mata ay nakapoy sa isang mamula-mulang liwanag, punong kabangisan at pagdurusa. Hindi pa siya isang ganap na halimaw, ngunit isa siyang nakapangingilabot na nilalang na nasa pagitan ng pagiging tao at kung anong kadiliman. Sa isang iglap, lahat ng pag-aalinlangan ni Leo, lahat ng kanyang paniniwala sa siyensya at lohika ay gumuho. Ang makwento ng kanyang lolo ay hindi pala makwento lamang. Ito ay totoo at ito'y nasa harapan niya. Naramdaman ng nilalang ang kanilang presensya. Dahan-dahan itong lumingon at isang dagundong na punong galit at sakit ang kumawala mula sa lalamunan nito. Sa isang kisap mata, ito'y sumugot patungo sa kanila. Ngunit handa si Lolo Kiko. Mula sa kanyang supot, dumukot siya nga isang dakot ng kulay abong pulbos at inihagis ito sa sumusugot na nilalang. Tumama ito sa balat ni Tomas at ito'y umaray na tila napapaso habang may maitim na uso na pumapailan lang mula sa kanyang balat. Ang halimaw ay napaatras na nagbigay sa kanila ng ilang mahalagang segundo. Leo, ang asin, sigaw ni Lolo Kiko. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. Ibuhos mo sa paligid ng pinto. Huwag mong hayaang makalabas. Bilisan mo. Natauhan si Leo mula sa kanyang pagkatulala. Mabilis niyang kinuha ang bayong ng magaspang na asin na ipinadala ng kanyang lolo at ibinuhos ito sa may pintuan. Lumilikang ang isang puting harang. Hinarap ni Lolo Kiko ang nagwawalang kaibigan. Hindi para saktan, kundi para kausapin. Itinaas niya ang kanyang gakamay. Tomas, kaibigan ko, lumaban ka. Huwag mong hayaang tuluyan kang kainin ng sumpa. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa mga ungol ng nilalang. Sinimulan niyang bikasin ang isang orasyon sa isang lengguaheng hindi pamilyar kay Leo, na salitang matatanda at makapangyarihan. Ang hangin sa silid ay biglang lumamig. Ang halimaw ay nagwala. Hinahampas ang sarili sa mga pader. Tila may isang digmaang nagaganap sa loob nito. Sa huli, sa isang nakakapangilabot na sigaw, ito'y bumaksak sa sahig nangingisay bago tuluyang nawalan ng malay. Dahan-dahan, ang mangga baluktot nitong katawan ay nanumbalik sa anyong tao, ngunit si Mang Tomas ay walang malay at ang kanyang pahinga ay mababaw.
Ginamot nila ang nasugat ni Thomas at itinalis siya ng bahagi upang hindi makapanakit kung sakaling magising. Ang sikat ng araw ay tumatagos na sa mga basak na salamin ng parola. Ang liwanag nito ay tila nagbibigay ng panandaliang proteksyon laban sa dilim na kanilang nasaksihan. Nangingini pa rin. Tinanong ni Leo ang tanong na bumabagaba sa kanyang isipan. Lolo, anong nilalang po yon? Umupo si Lolo Kiko sa isang nakatubang bahol. Ang kanyang mukha ay pagod at puno ng kalungkutan. Ang kaibigan natin, si Thomas, ay nayanggaw. Apo, nahawaan siyang isang sumpang matagal nang natutulog sa islang ito. Huminga siya ng malalim bago magpatuloy. Ang sumpang Isla Diablo ay iba. Hindi ito lumilikhang ordinaryong aswang na kilala natin. Ginigising nito ang isang masamang espiritu na matagal nang nakatali sa kasaysayan ng lugar na ito. Binabago nito ang biktima upang maging isang mabangis na uring ng tikbalang. Isang halimaw na may pambihirang lakas at uhaw sa dugo. Hindi ito ang tikbalang na mapaglaro sa makwentong bayan, Apo. Ito ay isang mandaragit. Ikinuwento niya ang madilim na kasaysayan ng isla tungkol sa isang kasunduan sa pagitan ng maunang nanirahan dito at isang makapangyarihang nilalang ng kadiliman. Kapalit ng kapangyarihan, sila'y isinumpa. Ang kanilang nainapo ay ang angka na ngayon ay lihim na. Namumuhay kasama mga ordinaryong taga-isla, naghahanap ng paraan upang muling angkinin ang buong isla. Ang kaldereta sa pista, malungkot na sabi ni Lolo Kiko, ay isang ritual. Isang paraan upang isalin ang sumpa sa mga may mahinang kaluban o sa mga may nakatagong kadiliman sa kanilang puso. Tumingin siya sa walang malay na si Thomas. May oras tayo, ngunit hindi marami. Kailangan nating mahanap ang pinakmulan ng sumpa, ang taong nakpasimuno nito, bago dumating ang susunod na kabilugan ng buwan. Kung hindi natin magagawa iyon, ang pagbabago ni Thomas ay magiging permanente at ang kanyang kaluluwa ay mawawala magpakailanman. Tumingin si Leo sa kaawa-awang kalagayan ng kaibigan ng kanyang lolo at pagkatapos ay sa labas, sa islang tila paraiso sa ilalim ng sikat ng araw. Ngayon, alam na niya, ang paraisong ito ay isang kulungan, isang hunting ground at sila ang susunod na maring maging biktima. Ang parola ay naging isang kulungan at isang santuaryo. Sa loob, si Mang Thomas ay nakatalis sa kanyang higaan, hindi sa paraang malupit, kundi sapat lamang upang hindi niya masaktan ang kanyang sarili o ang sinuman. Ang mga halamang gamot ni Lolo Kiko ay nagbibigay sa kanya ng isang mababaw na tulog. Ngunit kahit sa pagtulog ay hindi siya mapakali. Madalas siyang umungol na tila nakikipagbuno sa isang bangungot na ayaw siyang bitawan. Sa masandaling siya ay nagigising. Ang kanyang mata ay puno ng pagmamakaawa. Kiko, patayin mo na ako. Bulong niya isang beses habang may luha sa kanyang mata. Bago pa ako makasakit na iba. Pakiusap, ang bawat salita niya ay tila isang punyal sa puso ni Lolo Kiko na walang magawa kundi umiling at magpatuloy sa pag-alaga sa kaibigan. Sa kubo, ang hangin ay mabigat sa bigo at pag-alala. Alam natin na ang pagkain sa pista ang sani, Apo, sabi ni Lolo Kiko habang nakatingin sa kawalan. Ngunit paano natin ito papatunayan? Si Elena ay iginagalang sa buong islang ito. Kung magsasalita tayo ng walang matibay na ebidensya, tayo ang ituturing nilang gabaliw. Itataboy nila tayo o baka mas malala pa. Dito, isang pagbabago ang naganap kay Leo. Ang takot na kanyang naramdaman sa parola ay hindi naglaho. Bakus, ito'y naging isang malamig at matalas na determinasyon. Ang binatang dating mapanghusga ay nawala na. Napalitan ng isang taong nakasaksi sa impossible at ngayon ay handang harapin ito. Hindi natin kailangan ng ebidensya na tatanggapin nila, Lolo, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay matatak. Kailangan natin ng ebidensya na para sa atin. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Dito niya inilabas ang kanyang sandata. Hindi isang itak o anting-anting, kundi ang magamit na dala niya mula sa siyudad. Inilatak niya sa mesa ang isang high definition na kamera na may malakas, na zoom lens, isang maliit at tahimik na drone, at ang kanyang paborito, isang maliit na motion-activated na trail camera na may kakayahang kumuha ng litrato at video sa dilim. Akala ko po ay para lang ito sa pakuhang litrato nga ibon o unggoy. Sabi ni Leo, mukhang mas malaking hayop ang kailangan nating hulihin. Sa ilalim ng kalaliman ng gabi, nang ang buong baryo ay nahihimbing na, kumilos ang maklolo. Si Lolo Kiko ang nagsilbing gabay at bantay. Ang kanyang kaalaman sa mga lihim na daanan ng isla ay naging napakahalaga. Tinungo nila ang plaza na ngayon ay tahimik at walang buhay. Dun, sa punong malete, bulong ni Lolo Kiko, itinuturo ang isang dambuhalang puno na ang naugat ay tila mga ahas na gumagapang sa lupa. Ang nga punong malete ay tahanan ng mga espiritu.
Hindi nila gugustuhing tumingin doon sa gabi. Ligtas ang iyong gamit diyan. Maingat na umakyat si Leo at inilagay ang kanyang pangunahing kamera sa isang sanga na natatakpan ng makakapal na dahon. Tinitiyak na may malinaw itong anggulo sa tindahan ni Elena at sa daanan patungo sa Bakawan. Pagkatapos, dinala sila ni Lolo Kiko sa isang halos hindi na ginagamit na landas sa likod ng baryo. Ito ang daanan na nga hindi nakikita, sabi ng matanda. Dito dumadaan ang mga mangkukulam at mangkantato noong unang panahon. Kung mayroon mang lihim na lakat si Elena, dito siya dadaan. Dito ikinabit ni Leo ang motion-activated trail camera sa isang puno, tinakpan ngang babaging upang hindi mapansin. Ang pagsasama ng sinaunang kaalaman at modernong teknolohiya ay nagbigay sa kanila ng isang kakaibang pag-asa. Ang nasumunod na araw ay isang pagsubok sa kanilang pasensya. Araw-araw, binabantayan nila si Mang Tomas sa parola na ang kalagayan ay hindi bumubuti. Gabi-gabi, sa oras na walang sinumang makakakita, pupuslit si Leo upang kunin ang memory card mula sa mga kamera. Sa liwanag ng munting generato ni Lolo Kiko, pinapanood nila sa laptop ni Leo ang nakuhang video. Ang unang 2 gabi ay walang naipakita kundi ang ordinaryong buhay sa isla. Nga taong bumibiling suka at esin sa tindahan ni Elena, mga batang naglalarong taguan, mga mangingisdang palis at pabalik mula sa laot. Wala po tayong nakukuha, Lolo, sabi ni Leo. Ramdam ang pakabigo, ngumiti lamang ang matanda. Ang kasamaan ay hindi laging nakmamadali, apo. Maghintay tayo. Sa ika-4 na gabi, nakuha nila ang kanilang hinihintay. Ang unang pahiwatig ay mula sa trail camera sa lihim na landas. Sa video, bandang 2:00 ng madaling araw, isang anino ang dumaan. Mabilis, ngunit sapat na para makita na ito'y isang tao. At pagkatapos, sa isa pang kuha, malinaw na nanina nila ang figura ni Elena. Naglalakat mag-isa. May dalang isang maliit at pabilok na basket na may takip. Mabilis nilang inilipat ang atensyon sa video mula sa pangunahing kamera sa plaza. Pinatakbo nila ito ng mabilis hanggang sa sumapit ang gabi. Nakita nila si Elena na nagsasara ng kanyang tindahan. Ngunit pagkatapos isara ang pinto, hindi siya umuwi sa kanyang bahay. Maingat siyang lumingon sa paligid at nang makasigurong walang nakatingin, nagsimula siyang maglakad patungo sa madilim na direksyon ng Bakawan. Habang pinapanood nila ito, tila huminto ang kanilang pahinga. Ang ilawang buwan ay nagbibigay sa video ang isang nakapangingilabot na isura. Ang mukha ni Elena na laging nakangiti sa umaga ay isang seryosong maskara sa dilim. Pumasok siya sa gubat ng Bakawan at nilamon ng kadiliman. Nahintay sila. Ang kanilang mamata ay nakatutok sa screen. Pakalipas ng halos 2 oras bago makbukang liwewe, lumabas siyang muli. Wala nang laman ang basket na kanyang dala. Ang kanyang damit sa may bandang tagiliran ay may isang maitim na mansa na wala doon kanina. Mukha siyang pagod, ngunit sa ilalim ng pagod na iyon, may isang kakaibang kasiyahan sa kanyang mukha. Nakatinginan si Lolo Kiko at si Leo sa liwanag ng laptop. Walang salitang namutawi sa kanilang nabibig, hindi na nila kailangan. Ang larawan sa screen ang nagsasabi ng lahat. Hawa na nila ang patunay. Ang sikat ng araw kinabukasan ay tila isang panunuya. Ang liwanag at init nito ay isang kasinungalingan sa harap ng madilim na katotohanang natuklasan ng maklolo. Mayroon na silang plano. Hindi sila gagawa ng eskandalo. Ang komprontasyon ay kailangang maging pribado, tahimik at tiyak. Naglakat sila patungo sa tindahan ni Elena. Ang baryo ay abala sa karaniwang gawain. May mga nakakape sa labas, may mga nag-ayos ng kanilang lambat, at lahat ay bumabati kay Elena na gaya ng dati ay may matamis na ngiti para sa bawat isa. Ang normalidad na ito ang mas lalong nakpatingkat sa kasamaang itinatago nito. Hinintay nilang humupa ang mamimili. Ang puso ni Leo ay kumakabok ng malakas sa kanyang dibdib, isang halo ng takot at galit. Si Lolo Kiko naman ay kalmado sa panlabas, ngunit ang kanyang mata ay matalas na parang sibat. Nawala ng ibang tao. Pumasok sila. Kakiko, Leo, ang aga ninyo. May kailangan ba kayo? May bagong dating na kape, napakabango, masayang bati ni Elena habang nagpupunas ng kanyang malit na mesa. Umiling si Lolo Kiko, ang kanyang boses ay mahina ngunit may bigat. Hindi kami naparito para bumili. Elena, naparito kami para sa katotohanan. Sa hudyat ng kanyang lolo, inilabas ni Leo ang kanyang laptop. Inilagay ito sa ibabaw ng mesa at ipinihit paharap kay Elena. Pamilyar ang tunog ang peklik ang mouse bago nagsimulang umandar ang video. Sa simula, pagtataka ang makikita sa mukha ni Elena.
Ngunit habang pinapanood niya ang kanyang sarili sa screen, ang kanyang ngiti ay unti-unting naglaho. Nang makita niya ang kanyang sarili na naglalakad patungo sa bakawan sa kalaliman ng gabi, ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang maskara ng pagiging isang mabait na kapitbahay ay nabasa at ang lumitaw ay purong pakasindak. Anong klaseng kalokohan ito? Pautal niyang sabi, sinusubukang tumawa ngunit nanginginig ang boses. Gawa-gawa niyo lang, yan para siraan ako. Nanatiling kalmado si Lolo Kiko. Nakita namin ang lahat. Elena, sabi niya, hindi itinaas ang kanyang boses. Nakita namin ang pagwiwisik mo ng itim na pulbos mula sa isang ugat sa kaldereta nung gabi bago ang pista. Nakita namin ang pakpunta mo sa bakawan at nakita namin ang mansa sa iyong damit pakbalik mo. Bawat salita ay tila isang martilyong pumupukpo sa natitirang depensa ni Elena. Bigla, siya'y napaupo sa isang silya. Isinupsop ang kanyang mukha sa kanyang mapalat. Isang hikbi ang kumawala sa kanya na sinundan ng malalakas na hagulgol. Hindi ito simpleng paghiya. Ito ay isang paghagulhol na puno ng pagdurusa at kawalan ng pag-asa. Isang pag-arte na kayang linlangin ng sinuman. Hindi ko ginusto yon, humihikbing sabi niya. Pinilit lang ako. Tumingin siya sa kanila. Ang kanyang nga mata ay punong luha at takot. Dito niya sinimulan ang kanyang kwento. Ikinuwento niya ang kanyang kaysa isang anak na lalaki na lumuwas ng Maynila upang maganap ng magandang buhay. Ngunit nalulong daw ito sa masamang barkada, nabaon sa utang sa isang napakapangyarihang tao, isang lalaking nagngangalang Silas. Ayon kay Elena, si Silas ay hindi isang ordinaryong tao, kundi isang mambabarang na namumuno sa isang kulto. Upang mabayaran ang utang ng niyang anak, isang serbisyo ang hiningi ni Silas. Gamitin ang kanyang posisyon bilang pinakakatiwalaan sa isla upang palaganapin ang kapangyarihan ni Silas upang gawing maalagat ang mga taga-isla sa pamamagitan ng pagising sa isang natutulog na sumpa. Ang pamilyang anak ko, bihag nila, patuloy niya sa pag-iyak, nanginginig ang buong katawan. Ang manugang ko at ang aking munting apo, ang aking nag-isang apo, may malubha siyang sakit. Sinabi ni Silas na kung hindi ako susunod sa mga utos niya, hahayaan niyang mamatay ang bata o mas malala pa. Gagawin niya itong katulad ng mga nilalang na sinusunod siya. Inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang kaawa-awang biktima. Isang inang walang magawa kundi sundin ang utos ang isang demonyo upang mailigtas ang kanyang pamilya. Ang kanyang nga papunta sa bakawan sa gabi. Ayon sa kanya ay upang kumuha nga sangkap na ipinapakuha ni Silas at upang maksagawa nga magaritwal na magpapanatiling ligtas sa kanyang nga mahal sa buhay. Si Leo, na sa buong buhay niya ay hindi pa nakasaksing ganitong klaseng desperasyon ay nakaramdam ng awa. Ang galit niya ay unti-unting napalitan ng pakalito. Toto kaya ang sinasabi niya. Posible kayang ang babaeng ito na gumawa ng kasamaan ay isa ring biktima. Tumingin siya sa kanyang lolo, naghihintay ng sagot. Ngunit ang mukha ni Lolo Kiko ay hindi mabasa. Nakikinig ito ng mabuti, sinusuri ang bawat salita, bawat hikbi, bawat patak ng luha. Hindi siya lubusang naniniwala, ngunit hindi rin niya ito maaring isantabi sa mundong kanyang ginagalawan. Ang ganitong kwento ay possible. Nakita ni Elena ang paalinlangan sa kanilang mamata at dito siya lalong kumapit. Lumuhod siya sa harap ni Lolo Kiko. Hinawakan ang kamay nito. Tulungan ninyo ako, Kakiko. Isa kang makapangyarihang albularyo. Alam kong may paraan ka para labanan siya. Ako, nag-isa lang ako at walang kalaban-laban. Pakiusap, tulungan ninyo akong iligtas ang aking pamilya. Itinaas niya ang kanyang ulo. Tila may naalalang pag-asa. May alam akong paraan. May isang kuwebo sa kabilang dulungang isla. Doon itinatago ni Silas ang pinakmumulan ng kanyang kapangyarihan. At doon din nakalagay ang masangka para sa lunas. Alam ko kung paano makapasok doon. Kung makukuha natin ang maiyon, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Hindi lang si Thomas ang maliligtas, kundi pati na rin ang aking pamilya at ang buong islang ito. Mula sa sumpang ito, natahimik ang lahat. Ang ngalo ni Elena ay isang sinangang pag-asa sa isang sitwasyong tila wala ng katapusan. Ngunit ang pag-asang ito ay nagmumula sa isang taong kanilang napatunayang sinungaling at may kakayahang manakit. Naiwan si Lolo Kiko at si Leo sa isang mahirap na desisyon. Pagkakatiwalaan ba nila ang babaeng may kakayahang lasonin ang isang buong baryo o ang kwento niya bilang isang desperadang lola ay ang katotohanan kailangan nila upang makahanap ng lunas? Ang pagtitiwala ay isang buto na kapag naitanim sa lupang punong kasinungalingan, ang tutubo ay kapahamakan.
Ito ang paulit-ulit na sinasabi ni Lolo Kiko sa kanyang isip habang pinagmamasdan ang umiyak na si Elena. Ngunit sa sitwasyong ito, ang buto ang pagtitiwala, gaano man kapanganib ang siya lamang nilang pag-asa. Lolo, wala na po tayong ibang pagpipilian. Bulong ni Leo, ang kanyang boses ay nagpapakita ng isang bagong tuklas na katatagan. Kahit pa nagsisinungaling siya, kailangan nating subukan para kay Mang Tomas. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. Alam niyang tama ang kanyang apo. Sumang-ayon siya, ngunit hindi siya papasok sa lungga ng ahas ng walang daladalang panlaban. Inihanda niya ang kanilang magamit, hindi lamang nga halamang gamot para sa lunas kundi magamit para sa digmaan. Kumuha siyang isang dakot ng asin na binulungan niyang orasyon at isinilit sa isang maliit na pulang supot. Gumawa siyang isa pa na naglalaman ng abo mula sa sinuno na ugat ng makahiya. Inabot niya ito kay Leo. Idikit mo yan sa iyong dibdib at huwag na huwag mong alisin. Ano man ang mangyari, manatili ka sa aking likuran. Mahigpit niyang bilin ang kanyang baston. Isang makinis at maitim na pirasong kahoy na kamagong ay hinawakan niya ng mahigpit. Ang dulo nito ay tila mas matalas kaysa dati. Sinabihan nila si Elena na susunod sila sa kanya. Ngunit sa paglubok ng araw, ang takip silim, ang oras sa pagitan ng liwanag at dilim, ang magiging saksi sa kanilang paglalakbay. Nagsimula ang kanilang paglalakbay. Iniwan nila ang pamilyar na baryo at tinaha ang isang landas na hindi pa nakikita ni Leo. Pinangunahan sila ni Elena. Ang kanyang pag-iyak kanina ay napalitan ng isang tahimik na determinasyon. Dinaanan nila ang isang makapal na bahaging gubat kung saan ang matinik ng baging ay tila makamay na gustong kumapit sa kanilang madamit. Pagkatapos, lumabas sila sa isang baybaying puno ng malalaki at matutulis na bato kung saan ang bawat pagampas ng alon ay nagbibigay nga isang malakas at nakakabinging dagundong. Ang papalubok na araw ay nagpinta sa kalangitan ng kulay dugo at ang mangga anino nila ay kumahaba na parang mamulto. Ang hangin ay malamig at may dalang amoy nga alat at nabubulok na lumot. Si Leo ay laging alerto. Ang kanyang kamay ay hindi umalis sa supot na bigayin kanyang lolo. Ang kanyang nga mata ay laging gumagala, naghahanap ng anumang panganib. Si Lolo Kiko naman ay tahimik. Ngunit ang kanyang buong katawan ay tila isang instrumento na binabasa ang bawat senyales ng kalikasan. Paminsan-minsan, sisikuhin niya ng bahagya si Leo upang ituro ang isang bagay. Isang kumpuang ibon na biglang tumahimik. Isang sanga na nabali sa paraang hindi natural. Isang kakaibang hugis ng ulap. Pagkatapos ng halos isang oras na paglalakat, narating nila ang bunganga ng isang kuweba. Isang madilim na butas sa panan ng isang dambuhalang bangin kung saan ang maalon ay galit na sumasalpok malapit sa pasukan. Isang malamig na hangin ang lumalabas mula sa loob nito, may dalang amoy ng tubig alat at isang bagay pa. Isang amoy na luma, mabantot na parang hininga ng isang libingang matagal nang nakasara. Nasa loob ang mahalamang kailangan natin, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa ingay ng mga alon. Sinindihan niya ang isang lamparang degas. Ang liwanag nito ay sumasayaw at lumilihanam man nakakatakot na anino sa mapadan ng kuweba. Pumasok sila. Ang sahig ay madulas at ang mga pada ay basa at malakit. Ang tunog ng pumapata na tubig mula sa itaas ay umalingaw-ngaw na tila. Mayabang ang isang nilalang na naghihintay sa kanila sa kadiliman. Habang lumalayo sila sa bunganga, ang ingay karagatan ay unti-unting humina at napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Nakarating sila sa isang mas malaking silid sa loob ng kuweba. Sa gitna nito ay may isang malapat at patak na bato na may itsura ng isang altar. Ngunit wala silang nakitang kahit anong halaman o gamot. Tanging matuyong buto ng hayop at makakaibang simbolo na iginuhit gamit ang uling ang naroon. Nasaan ang nagamot? Elena? Tanong ni Lolo Kiko. Ang kanyang boses ay matalas at puno ng autoridad. Dito, ang pagbabago sa anyo ni Elena ay madalian at nakakapangilabot. Ang mukha niyang punong pakdurusa ay nawala, napalitan ng isang malamig at malupit na ngiti. Mahangal, sabi niya. Ang kanyang boses ay punong panunuya. Walang gamot dito. Kayo ang gamot. Sa isang iglap, mula sa mga madidilim na sulok ng silid, lumabas ang mga anino. Hindi sila mga halimaw o mga tikbalang kundi mga tao, mga taga-isla. Ang mangingisdang nagbabala sa kanila. Ang babaeng naktitinda ng gulay, mamukhang nakita nila sa pista. Ngunit ang kanilang nga mata ay walang buhay, nakatitik sa kawalan. Ang kanilang makilos ay mabagal at hindi natural. Hawak nila ang maitak, mga pamalo at mga lumang kasangkapan sa bukit. Sila ang naunang nahawa ng sumpa, ang maunang alagat ng kulto. Napapalibutan na sila. Ngayon,
Sigaw ni Elena. Sumugot ang maalagad. Hindi sila mabilis, ngunit marami sila at walang tigil, tila ma-zombie na walang nararamdamang sakit. Si Lolo Kiko ay kumilos ng may bilis na hindi akalain ni Leo. Ang matandang albularyo ay naging isang mandirigma. Ang kanyang baston ay humahaginit sa hangin. Hindi upang pumatay, kundi upang tamaan ang mga kasukasuan at mga sensitibong bahagi ng katawan ng masumusugot na nagpapatumba sa kanila. Nagagis siyang pulbos ng asin at abo at ang matinamaan nito ay umaray na tila napapaso na paatras sa sakit. Sinubukan ni Leo na lumaban. Ginamit niya ang kanyang lakas at liksi. Ngunit siya ay isang binata lamang laban sa isang hukbo. Nakapagpatumba siya ang isa, ngunit agad siyang pinalibutan ng tatlo pa. Nakita ni Lolo Kiko ang kanyang apo na nasa panganib. Upang ilihis ang atensyon ng mga ito, dinukot niya ang isang maliit na kristal mula sa kanyang bulsa at ibinato ito sa sahig. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula dito na pansamantalang bumulak sa lahat. Tinulak niya si Leo patungo sa isang maliit na siwang sa padan kuweba. "Takbo, apo! Ligtas mo ang sarili mo!" Sigaw niya. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa man makatakas si Leo, isang mabilis na anino ang lumapit sa kanya mula sa gilid. Si Elena, na may hawak ng malaking bato, ay buong lakas na ipinalo ito sa likod ng ulo ni Leo. Isang matinding sakit ang naramdaman niya bago nilamon ng kadiliman ang kanyang paningin. Dahil sa pag-alala sa kanyang apo, nawala sa pokus si Lolo Kiko. Ito ang pagkakataong hinintay ng maalagad. Sinugaban nila ang matanda, dinaganan at kinuha ang kanyang baston. Ang huling namalayan ni Leo bago siya tuluyang mawalan ng malay ay ang kanyang lolo na kinakalat at papasok sa mas madilim na bahaging kuweba at si Elena na nakatayo sa ibabaw niya. Ang kanyang anyo ay isang itim na silweta laban sa liwanag ng lampara, isang ngiting nagtagumpay at puno ng samaan ang nasa kanyang ngalabi. Ang unang bumalik kay Leo ay ang sakit, isang kumakabok na sakit sa likod ng kanyang ulo na sumasabay sa bawat pagampas ng alon. Pagkatapos ay ang amoy, ang pinahalong alat ng dagat at ang metalikong lasa ng dugo sa kanyang bibig. Iminulat niya ang kanyang mata at ang una niyang nakita ay ang madilim na kalangitan na unti-unti nang nagliliwanag sa pagbubukang liwayway. Malamig at basa ang batong hinihigaan niya. Sinubukan niyang bumangon at naramdaman niya ang malamig na tubig na humahaplos sa kanyang mapa. Papalakas na ang agos. Inilibot niya ang kanyang paningin at napaktanto niyang nasa mabatong baybayin siya sa labas ng kuweba. Iniwan siyang parang basura, hinaya ang kaining ng dagat. Ang alaala ng mga nangyari ay bumalik na parang isang malakas na sampal. Ang patibong, ang mataga-isla na may mamatang walang buhay, ang pagbaksak niya, at higit sa lahat, ang kanyang lolo na kinakalat at palayo. "Lolo?" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay paos at punong desperasyon. Pilit siyang tumayo, hindi inalintana ang pakahilo, at sinubukang bumalik sa bungangang kuweba, ngunit isang malaking anino ang humarang sa kanyang daan. Napatinggala siya at nakita niya si Mang Tomas. Ngunit hindi na ito ang kawaawang nilalang na nakita niya sa parola. Hindi rin ito ang tahimik na tagabantay. Ang nakatayo sa harapan niya ay isang figurang nasa pagitan ng dalawa. Si Mang Tomas ay pagod at gusot ang damit. Ang kanyang mamata ay may delikadong kislap na pula at ang kanyang pahinga ay malalim at mabigat na tila sa isang hayop. "Wala na sila," sabi ni Tomas. Ang kanyang boses ay isang garalgal na ungol. Kinuha na nila si Kiko. Dinala sa kailaliman ng isla. Lumabas na si Tomas ang humila. Sa kanya palabas ng kuweba. Nailigtas siya mula sa pakalunod. "Kailangan ko siyang balikan," sigaw ni Leo. Sinusubukang itulak si Tomas. Ngunit ang lalaki ay hindi natinak na parang isang pada na bato. Hinawakan ni Tomas ang kanyang balikat at ang lakas nito ay hindi pang tao. Napasigaw si Leo sa sakit. "Magpapakamatay ka lang, bata," umungol si Tomas. "Nakita ko sila, marami sila, at ang kapangyarihan ng pinuno nila, malakas, nakakabaliw. Dito, sa harap ng isang taong nagiging halimaw, sa gitna ng isang islang gustong pumatay sa kanya, isang kakaibang kalinawan ang bumaba kay Leo." Tama si Tomas. Ang galit at desperasyon ay hindi makakatulong sa kanya. Ang pagiging isang bayani ay magpapapatay lamang sa kanya at sa kanyang lolo. "Kailangan nating ng plano," sabi ni Leo. Ang panginginis sa kanyang boses ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin si Tomas sa kanya at sa isang saglit, nakita ni Leo ang lalaking kaibigan ng kanyang lolo sa likod ng mga matang iyon. Tumango si Tomas. Sila ngayon ay matakas sa sarili nilang isla. Hindi sila maring bumalik sa baryo kung saan ang bawat ngiti ay maring isang pakukunwari at ang bawat kamay na iabot ay maring may dalang patalim.
Kailangan nilang mabuhay sa gubat gamit ang anumang mayroon sila. Ang sumpang ito, sabi ni Thomas, habang sapo ang kanyang sentido na tila sumasakit. Binabago ako nito, ngunit binibigyan din ako ng mga bagay. Umahasa ang aking pandinig. Naamoy ko sila, Leo. Naamoy ko ang kanilang kasamaan na parang isang mabahong lason sa hangin. Susundan natin ang amoy na yon. Ang masumunod na araw ay isang paksubok sa kanilang katatagan. Pumasok sila sa kailaliman ng gubat na hindi pa naabot ng tao. Dito, ang mapapel nila ay nakapalit. Si Mang Thomas, gamit ang kanyang lumang kalaman bilang isang tunay na taga-isla, ang naging guro. Itinuro niya kay Leo kung aling maugat ang maring kainin, kung paano kumuhang malinis na tubig mula sa mabaging, kung paano maglakat ng walang ingay, at kung paano basahin ang mga senyalas ng kagubatan. Samantala, si Leo naman, gamit ang kanyang kaalaman mula sa siyudad, ang nagbigay sa kanilang bagong paraan. Ginamit niya ang natitirang baterya ng kanyang telepono upang tingnan ang isang offline na mapa ng isla na download niya dati. Gamit ang isang maliit na multitool mula sa kanyang backpack, gumawa siyang simpleng bitak para sa maliliit na hayop na mari nilang kainin. Tinuruan niya si Thomas na gamitin ang kanyang matalas na pandinig at pangamoy sa isang masistematikong paraan na parang isang asong pangtiktik. Ngunit ang pinakamabigat na laban ay ang laban ni Thomas sa kanyang sarili. Sa bawat paglubong ng araw, ang halimaw sa loop niya ay nakpupumilit na kumawala. May magabing kailangan niyang itali ang kanyang sarili sa isang malaking puno habang nakmamakaawa kay Leo na tumakbo kung sakaling makawala siya. Sa magabing iyon, hindi natutulog si Leo. Nakaupo siya sa di kalayuan. May hawak na matulis na kahoy, nagbabantay, hindi sa halimaw, kundi para sa kaibigan. Ang batang lalaki ay naging isang tagapag-alaga, isang bantay sa isang kaluluwang pinahirapan. Sa gitna ng lahat na ito, sa paghalungkat niya sa kanyang bag, isang bagay ang nagbigay sa kanyang bagong pag-asa, ang kanyang drone. Maliit, magaan, at halos walang ingay. Ito ang magiging kanilang magamata sa kalangitan. Pagkatapos ng ilang araw ng pagtatago at pagpapalakas, hindi na sila mabiktima lamang na tumatakas. Sila na ngayon ay mamangangaso. Umakyat sila sa isang mataas na bahagi ng isla, isang talampas na natatanaw ang malawa at misteryosong gitnang bahagi ng kagubatan. Itinuro ni Thomas ang kanyang nanginginig na kamay sa isang partikular na lugar sa gitna ng luntiang kawalan. Doon, umungol siya, ang kanyang ilong ay kumikibot. Doon nakmumula ang pinakamabaho, pinakamakapal na amoy. Nasa puso ang gubat ang kanilang pugat. Kinuha ni Leo ang drone mula sa kanyang bag at sinuri ang maelisin nito. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang kanyang mamata ay may apoy na hindi pa nakikita ni Lolo Kiko sa kanya. Kung nandun sila, Lolo, sabi niya sa mahinang boses, isang pagkakamaling nagpapakita kung sino talaga ang nagpapalakas sa kanya. Mabilis niyang itinama ang sarili. Hahanapin natin sila, Mang Thomas, at babawin natin siya. Ang papalubok na araw ay nagbigay liwanag sa dalawang hindi inaasahang makasangga. Isang binatang armado ng teknolohiya at pagnanais na magiganti, at isang lalaking ginagamit ang sariling sumpa bilang sandata. Ang kanilang pagtakas ay tapos na. Ang kanilang pag-atake ay magsisimula na. Ang pag-asa ay dumating sa anyo ng isang maliit at modernong makina. Inihanda ni Leo ang drone sa isang patak na bato. Ang apat na elisin nito ay tila mapakpak ng isang kakaibang insekto. Si Mang Thomas ay nanunot, punong pagtataka at kaunting hinala. Ano yang laruan na yan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang ungol. Hindi ito laruan, Mang Thomas, sagot ni Leo habang ikinakabit ang kanyang telepono sa controller. Ito ang ating espiya. Sa isang mahinang paikot, ang drone ay umangat mula sa bato at pumailan lang sa hangin. Sa screen ng telepono ni Leo, ang mundo ay naging isang malawa na karagatan ng luntiang mapuno. Tila imposibleng makahanap ng kahit ano sa ganitong kalawak na lugar. Saan tayo magsisimula? Tanong ni Leo. Itinuro ni Thomas ang isang direksyon. Doon, sabi niya, habang nakapikit at sinusundan ang isang amoy na siya lamang ang nakakaalam. Dumaan ka sa ibabaw na, dalawang malalaking puno na makatabi. Pagkatapos, sa gawing kanan, may amoy usok na hindi galing sa ordinaryong kahoy. Amoy sinunok na buto at nabubulok na laman. Sinunot ni Leo ang mga direksyon. Ang drone ay mabilis na lumilipat sa ibabaw ng mapuno. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang baterya ng drone ay may hangganan. Paulit-ulit na tinitingnan ni Leo ang porsento ng baterya, ang tensyon ay bumabalot sa kanya. Pakalipas na ang ilang minuto ng paghahanap sa tila walang katapusang kagubatan, isang bagay ang nakakuha ng kanilang pansin. Hindi isang gusali, kundi isang anomalya sa kalikasan.
Isang halos pabilog na bahagi ng lupa kung saan walang tumutubong puno na tila may lason ang lupa. Sa gitna nito, may isang bagay na kumikinang sa sikat ng araw. Isang bilog na rehas na bakal. Kalawangin na at natatakpan ng mga baging. Mukha itong isang lumang balon o isang ventilasyon para sa kung anong nasa ilalim. Ibinaba ni Leo ang drone para sa mas malapit na pagtingin. Dito na nila nakita ang senyales ng buhay o mas tamang sabihin ng kamatayan. May mga nakalat na buto sa paligid, karamihan ay buto ng hayop, ngunit may ilan na salaki at hugis ay hindi. May isang malaking maitim na mansa sa lupa malapit sa rehas na tila may malaking siga na ginawa doon. Biglang napahawak si Mang Tomas sa kanyang ulo at napaluhod. Diyan, ang amoy, napakalakas diyan. Nakakasunog ng ilong. Umungol siya sa sakit. Ngunit hindi pa iyon ang kanilang hinahanap. Sinundan ni Leo gamit ang kamera ng drone ang isang halos hindi na makitang landas na papasok muli sa gubat. At doon, sa gilid ng isang malit na burol, nakita niya ito. 2 dambuhalang pinto na gawa sa semento at bakal, halos natatakpan ng gabaging at ugat ng gapuno, isang istrukturang hindi natural, isang paklat na gawang ang tao sa puso ng kagubatan. Mabilis na kinuha ni Leo ang kanyang telepono mula sa controller. Binuksan niya ang offline na mapa at pinalaki ang bahagi kung nasaan sila. At doon, sa eksaktong lokasyon may isang maliit na nakasulat. Yamashita Era Bunker. Unexplored. Natugma ang lahat. Isang abandonadong bunker mula pa nung panahon ng digmaan. Ang perpektong taguan para sa isang kulto. Ang perpektong kulungan para sa kanyang lolo. Nahanap na natin. Bulong ni Leo. Mabilis niyang inisave ang GPS coordinates at pinabalik ang drone kasabay ng malakas na babala ng paubos na baterya. Mayroon na silang patutunguhan. Ang paghahanap ay tapos na. Ang pagsagip ay magsisimula na. Ang paglalakbay patungo sa bunker ay mas mahirap kaysa sa kanilang inaasahan. Tinahak nila ang pinakamakapal at pinakamapanganib na bahagi ng kagubatan. Ulit-ulit silang napapahinto dahil sa mga tinik na kumakapit sa kanilang mga damit, nga matatarik na bangin na kailangan nilang akyatin at mga ahas na bigla na lang sumusulpot sa kanilang daanan na mabilis namang naiwasan dahil sa matalas na pandaman ni Tomas. Ngunit hindi lamang ang kalikasan ang kanilang kalaban. Habang papalapit sila sa kanilang destinasyon, tila nagbabago ang buong kagubatan. Ang hangin ay bumibigat at ang katahimikan ay napupuno ng bulong na tila tinatawag ang kanilang mapangalan. May mga aninong gumagalaw sa gilid ng kanilang mapaningin. Ang supot na abo na bigay ni Lolo Kiko ay umiinit sa dibdib ni Leo na nabibigay sa kanya ng kaunting proteksyon at lakas ng loop. Mas matindi ang epekto nito kay Mang Tomas. Ang amoy nga samaan ay tila isang laso na direktang pumapasok sa kanyang utak. Bawat ilang daang metro, kailangan nilang huminto dahil nanginginig siya at umuungol. Ang kanyang mga mata ay nagiging pula at ang kanyang makuko ay tila humahaba. Ang halimaw sa loob niya ay gustong-gusto nang kumawala na parabang tinatawag ng kapwa nito. Sa mga sandaling ito, si Leo, ang binatang dati walang pakialam, ang siyang nagiging tagapag-alaga. Hinahawakan niya ang balikat ni Tomas at binubulong ang mga orasyon na narinig niya mula sa kanyang lolo kahit na hati-hati at mali-mali ang kanyang pagkakaalala. Huminahon ka, Mang Tomas. Ikaw pa rin yan. Mas malakas ka kaysa sa sumpa. Paulit-ulit niyang sinasabi, hindi lang para kay Tomas, kundi para na rin sa kanyang sarili. Gabi na nang marating nila ang bunker. Ang kabilugan ng buwan ay nagbibigay ng isang maputlang liwanag na lalong nagpapatingkat sa nakakatakot na itsura ng lugar. Ang bakal na pinto ay mas malaki at mas nakakatakot sa malapitan. Ang hangin dito ay malamig at mabigat. Puno ng amoying pakabulok at kamatayan na naamoy ni Tomas mula pa sa malayo. At mula sa loob may naririnig silang isang mahinang tunog, isang ritmikong pag-awit, isang dasal na hindi para sa kabutihan, kundi para sa kadiliman. Nagtago sila sa likod ng makakapal na halaman at nagmasid. 2 tao ang nagbabantay sa pasukan. Nakilala sila ni Leo. Sila yung mataga-isla na sumugot sa kanila sa kuweba. Ang kanilang mata ay wala pa ring buhay, armado ng mamatutulis na itak. Humihinga ng mabigat si Leo habang pinagmamasdan ang kutan ng kanilang kaway. Sila'y pagod, kakaunti, at nasa bungangan ng impyerno. Ngunit sa kanyang puso, may isang bagong apoy na nag-aalap. Nandito na sila. At hindi sila aalis nang hindi kasama ang kanyang lolo. Ang gabi ay malalim at ang tanging liwanag ay nakmumula sa buwan na nakbibigay sa konkretong bunker ng isang maputlang kulay na parang buto. Pinakmasdan ni Leo at Mang Tomas ang 2 bantay mula sa kanilang pinagtataguan. Ang kanilang makilos ay dekahon at paulit-ulit na parang mga marionetang walang isip. Ang direktang pag-atake ay isang tiyak na kamatayan. Kailangan natin silang ilayo diyan. Bulong ni Leo.
Napansin niya ang isang malit na butas sa itaas na bahagi ng pader ng bunker, isang ventilation shaft na natatakpan ng kalawangin na rehas. Mang Tomas, kaya mo bang gumawang ingay sa kabilang dulo ng gubat? Kailangan ko lang ng ilang minuto. Nakalangan si Thomas. Ang kanyang makamay ay nanginginig habang pinipigilan ang halimaw sa loop. Paano kung hindi na ako makabalik sa sarili ko, Leo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay punong takot. Tiningnan ni Leo ang naghihirap na kaibigan at sa sandaling iyon, nahanap niya ang boses ng kanyang lolo sa kanyang sarili. Babalik ka, Mang Tomas, sabi niya ng may di inaasahang katatagan. Dahil kailangan ka namin, kailangan ka ni Lolo Kiko. Babalik ka at paalis natin dito. Kasama na natin siya. Tumango si Tomas. Ang determinasyon ay namuo sa kanyang mata. Isang ungol ang kumawala sa kanya at sa isang iglap, siya ay naging isang anino, mabilis na nawala sa kadiliman ng gubat. Ilang sandali pa, isang malakas at nakapangingilabot na alulong ang umaling-aw mula sa kabilang panik na sinundan ng tunong naman na babaling sanga. Ang dalawang bantay ay nagulantang. Nakatinginan sila bago sabay na tumakbo patungo sa ingay, ang kanilang naitakay handa. Ito na ang pagkakataon ni Leo. Mula sa kanyang pinatatagwan, tumakbo siya ng mabilis at tahimik patawid sa mali na espasyo sa harap ng bunker. Pagdating sa pader, naksimula siyang umayat. Ginamit niya ang ngabaging na gumagapang sa semento at ang malilit na bitak bilang suporta. Ang kanyang nga daliri ay nasusugatan sa magaspang na pader. Ang kanyang nga kalamnan ay sumisigaw sa sakit, ngunit hindi siya tumigil. Pagdating sa ventilation shaft, inilabas niya ang kanyang multitool at sinimulang tanggalin ang mga tornilyong rehas. Isang malakas at nakakakilabot na tunog ang kumakaskas na metal ang nilikha nito. Natigilan siya, pinakiramdaman ang paligid, ngunit ang mga sigaw nga bantay ay naririnig pa rin sa malayo, abala sa paghahanap sa multong nilikha ni Tomas. Nang matanggal ang rehas, ipinilit niya ang kanyang sarili sa makipot na butas. Ang loob ay madilim, masikip, at puno ng alikabok at sapot ng gagamba. Amoy kalawang at nabubulok na daga ang hangin. Sa bawat pag-usat niya, naririnig niya ang magakaluskos ng kung anong mga nilalang na gumagapang sa dilim. Ito ay isang paglalakbay sa lalamunan ng isang bakal na halimaw. Pagkatapos ang tilawalang katapusang paggapang, nakakita siya ang liwanag sa ibaba. Isang butas. Maingat siyang bumaba at lumapak sa isang malamig na sementadong sahig. Nasa loob na siya. Ang mapasilyo ng bunker ay mahahaba at tahimik na parang isang libingan. Mas malinaw na ngayon ang tunog ng ritmikong pag-awit. Sinundan niya ito, dahan-dahang naglalakat. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat. Nadaanan niya ang nga bakal na pinto ng mga silit. Sumilip siya sa isa at nakita ang pader na puno nga kalmot. Sa isa pa, isang tumpo ng buto ngayop at tao. Ang isa naman ay naglalaman ng makakaibang gamit na parang sa isang laboratorio ng isang baliw na siyentipiko. Ang bawat silit ay nagpapatunay sa kasamaang nananahan sa lugar na ito. Narating niya ang pinagmumulan ng tunog. Isang pares ng buhalang pintong bakal. Mayroon itong malit na bintanang salamin na nababalutan ng dumi. Maingat niyang pinunasan ang isang bahagi nito at sumilip sa loob. Ang kanyang nakita ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang napakalawak na silid na tila isang simbahan ng kadiliman ang nasa loob. Ang liwanag ay nagmumula sa daan-daang itim na kandila na nakapalibot sa isang malaking simbolo na iginuhit sa sahig gamit ang dugo. Sa dulo ng silid, nakatali sa isang malaking batong parang obelisko. Ay ang kanyang Lolo Kiko. Siya ay mahina, punong nga galos, ngunit ang kanyang nga mata, kahit sa layong iyon, ay nag-aalap pa rin sa paksuwe. Sa harap niya nakatayo si Silas. Hindi siya isang halimaw na tulad ng inaasahan ni Leo. Siya isang matangkat at karismatikong lalaki, nakasuot ng mayos na damit, na lalong nagpatingkat sa kanyang kasamaan. Siya ang namumuno sa pag-awit, at sa kanyang tabi ay si Elena. Hindi na siya ang nagpapanggap na biktima o ang masayang tindera. Nakasuot siya ng isang maitim na roba. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamin na kapangyarihan. Siya ang kanang kamay, ang punong pa rin ng demonyo. Ngunit may isa pang nakatayong figura na halos nakpabagsak kay Leo. Sa kabilang panig ni Silas ay isang dalaga. Marahil ay kaedat ni Leo. Maganda ito. Ngunit ang kanyang nga mata ay kasing lamig at kasing lupit ng kay Elena. Ang may sakit na po. Hindi siya bihag. Siya ang pangalawang pinuno, isang batang-batang aswang na hinubok sa kasamaan. Ang buong kwento ni Elena ay isang perpektong kasinungalingan. Pinakinggan ni Leo ang kanilang inaawit. Hindi niya maintindihan ang mga salita. Ngunit naintindihan niya ang layunin ng ritual. Ang kanyang lolo ay hindi isang sakripisyo upang patayin. Siya ay isang sisitlan.
Isang ritual ang paglilipat ng kapangyarihan ang nagaganap. Pilit na sinisipsip ni Silas ang lahat ng kaalaman at kapangyarihan ni Lolo Kiko, ang koneksyon nito sa mabubuting espiritu ng kalikasan upang angkinin ito. Kung magtatagumpay siya ay magiging isang nilalang na hindi pa nakikita ng mundo, isang aswang albularyo, ang perpektong pagsasanip ng liwanag at dilim. Tumingala si Leo sa isang butas sa kisame ng bunker. Nakita niya ang buwan at dahan-dahan, isang anino ang nagsimulang takpan ito. Isang eclipse. Ang ritual ay nakaayon sa pagdaan ng anino ng mundo sa buwan. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ng kadiliman ay nasa pinakamataas nitong antas. Natigilan si Leo sa takot, nag-iisa at walang magawa. Habang nagsisimula ang eclipse at ang ritual ay sumasapit sa kasukdulan nito. Itinapat ni Silas ang kanyang napalat sa ulo ni Lolo Kiko. Isang nakapangingilabot na sigaw ng sakit ang kumawala sa matanda. Isang sigaw na tila pinipiga ang kanyang kaluluwa, habang ang kanyang lakas at kaalaman ay sa pilitang hinihigop palabas ng kanyang katawan. Ang sigaw ni Lolo Kiko ay isang punyal na tumusok sa puso ni Leo na nagising sa kanya mula sa pagkatulala. Ang takot ay napalitan ng isang nag-apoy na galit. Hindi niya hahayaang mamatay ang kanyang lolo. Hindi sa ganitong paraan. Gumapang siya sa madilim na pasilyo at nakita ang isang makapal at kalawangin na tubo na nakakabit sa pader. Gamit ang kanyang multitool at ang lahat ng natitirang lakas, ipinilit niyang baliin ang isang bahagi nito. Sa isang malakas na pakbigayng metal, nakakuha siyang isang halos 1 metrong haba na tubo. Ito ang kanyang magiging ita. Ito ang kanyang magiging panangga. Huminga siya ng malalim at sa isang sigaw na puno ng pangalan ng kanyang lolo. Lolo, buong lakas niyang sinipa ang pintong bakal. Bumukas ito ng malakas at bumangga sa pader. Ang ritual ay biglang natigil. Ang lahat ng mamata ay napabaling sa kanya. Si Silas, si Elena, ang dalagang si Cassandra, at ang maalagad na may matang walang buhay, lahat sila ay nagulat sa kanyang biglaang pagdating. Para sa isang saglit, ang oras ay tila huminto. Si Silas ang unang nakabawi. Ang kanyang muka ay nabalot ng matinding galit dahil sa pagkaantala. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, 2 alagad ang sumugot kay Leo. Hindi siya isang sanay na mandirigma, ngunit ang kanyang puso ay punong ng desperasyon. Ginamit niya ang tubo upang patilin ang isa na nagresulta sa pagbagsak nito nang una ang mukha sa sahig. Ang isa naman ay sinubukan niyang paluin sa tuhod. Umiwas ito at sinubukan siyang saksakin ng ita. Gumulong si Leo sa sahig, umiiwas sa matake. Ginagamit ang mahaliginang silit bilang panangga. Nakita ni Cassandra ang kahinaan ni Leo. Sa isang ngising mapang-asar, siya naman ang kumilos. Ang kanyang bilis ay hindi pang tao. Bago pa man makakilos si Leo, nasa harapan na niya ang dalaga. Isang mabilis na sipa ang nakpatalsik sa tubo mula sa kanyang kamay. Hinawakan siya ni Cassandra sa lig at itinaas mula sa sahig na parang isa lamang laruan. Isang langgam na sumusubok lumaban sa mga higante. Bulong niya habang unti-unting hinihigpitan ang kanyang pagkakahawak. Hirap na makahinga, tinitigan ni Leo ang mata ng dalaga at sa likod ng kasamaan, nakita niya ang isang batang babae na marahil ay minsan ding nangarap. Samantala, si Lolo Kiko, na bahagyang nakabawing lakas dahil sa pagkaantalan ng ritual, ay tumutok sa kanyang makadena. Bumulong siyang isang salitang kapangyarihan, isang salitang matanda pa sa islang ito. Ang mabakal na nakatali sa kanya ay nakinit at nakbaga na parang sa isang pandayan. Napilitang bumitaw si Silas na napaso sa tindi ng init. Hindi pa malaya si Lolo Kiko, ngunit nakalihas siya ng isang pakakataon. At sa sandaling iyon, isang dagundong na yumanik sa buong bunker ang narinig. Ang dambuhalang pintong bakal sa pasukan ng silit ay lumipat sa hangin na parang isang pirasong papel at bumaksak ng malakas. Sa nawasak na pasukan, nakatayo si Mang Tomas. Ngunit hindi na siya ang taong nakikipaglaban sa sumpa. Siya na ang sumpa. Ang kanyang katawan ay naging isang dambuhalang tikbalang. Ang kanyang nga paa ay makuko ng kabayo na sumisira sa semento. Ang kanyang nga mata ay 2 nagbabagang uling at isang alulong na puno na dalisay na galit at paghihiganti ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Walang pag-alilangan, sumugot si Mang Tomas. Ang kanyang target ay isa lamang, si Silas. Ang alagad na humarang, sa kanyang daan ay tinabik niya na parang mabasahan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Leo ang takot sa mamata ni Silas. Sinalubong niya ang pagsugot ni Tomas at ang 2 makapangyarihang nilalang ay nakbanggaan. Ang kanilang laban ay isang lindol, isang bagyo sa lupngang silit. Ang bawat suntok at sipa ay lumilihanga, mabitak sa mapader at sahig. Nagiwalay ang laban. Habang abala ang 2 pinuno, hinarap naman ni Leo si Elena.
Para saan ang lahat ng ito? Elena, tanong niya habang umiwas sa isang atake. Kapangyarihan. O para lang makita ang pagdurusa ng iba? Tumawa lamang si Elena, isang tawang walang kagalakan. Para sa kinabukasan, bata. Isang mundong pag-ari namin. Ang kanilang laban ay hindi tunggalian ng lakas, kundi ngang talino. Ginamit ni Leo ang kayabangan ni Elena laban dito. Inahaya ang habulin siya nito paikot sa silid. Papalapit sa isang tumpok ng mga nabasak na bato at isang nakakalat na kadena. Sa kabilang dako, si Lolo Kiko, kahit nakakadena pa, ay nakikipaglaban sa kanyang sariling paraan. Ang kanyang kalaban ay si Cassandra. Naawa ako sa iyo, bata, sabi ni Lolo Kiko. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatak. Ginawa kang halimaw ng sarili mong ina. Ang masalita niya ay tila makarayam na tumutusok sa isipan ni Cassandra na nagpapatigil sa kanya sa paglapit. Narating ang laban nina Silas at Tomas ang kasugdulan. Mas tuso si Silas. Gumagamit ng madilim na mahika na lumilikha ngang matutulis na anino. Si Tomas naman ay purong lakas at galit. Nagawa ni Silas na makahanap ng isang pagkakataon. Isang itim na sibat na gawa sa anino ang kanyang nilikha at buong lakas na itinarak sa dibdib ni Tomas. Umaray ang tikbalang, at dugo, maitim at malapot, ang dumaloy mula sa kanyang sugat. Kasabay nito, isinagawa ni Leo ang kanyang patibong. Pinatit niya si Elena gamit ang kadena at ito ay bumaksak sa tumpok ng mabato pansamantalang hindi makakilos. Ang masalita naman ni Lolo Kiko ay tuluyang bumasak sa konsentrasyon ni Cassandra. Napahawa ito sa kanyang ulo, sumisigaw sa sakit ng isipan, ngumisi si Silas, duguan at pagod habang tinitingnan ng halos walang laban na si Leo. Tapos na ang laro, bata, sabi niya. Ngunit hindi pa tapos si Mang Tomas. Sa isang huling pagsisikap, hindi niya inalintana ang sibat sa kanyang dibdib. Sa isang huling alulong, sumugot siya. Sinunggaban niya si Silas, itinaas sa hangin at gamit ang huling lakas ng kanyang pagiging halimaw, ibinalibag niya ito ng buong persa sa batong obelisko kung saan nakatali si Lolo Kiko. Ang sinaunang bato, na puno ng enerhiya mula sa naudlot na ritual, ay nakaroon ng ngabita na nagliliwanag at sa isang iglap, ito'y sumabog. Isang pagsabog ng itim na enerhiya at mga nagliliparang bato. Si Silas at si Mang Tomas ay parehong nilamon ng pagsabog. Ang pagsabog ay nagdulot ng isang chain reaction. Ang buong bunker na matanda at marupok na ay nagsimulang gumuho. Bumabagsak ang mga debris mula sa kisame. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kumilos si Elena. Tinulungan ang nahihirapang si Cassandra at sila'y nawala sa isang lihim na lagusan sa likod ng obelisko. Tumakbo si Leo patungo sa kanyang lolo. Gamit ang tubo, buong lakas niyang pinalo ang nagbabagang kadena hanggang sa ito'y maputol. Kailangan na nating umalis dito. Lolo, anisigaw niya. Mahina ngunit buhay si Lolo Kiko. Nakaakbay sa kanyang apo, nagsimula silang tumakbo palabas ng naguguhong silit. Habang ang bubong sa likuran nila ay tuluyan ng bumaksak, tinabunan ang lahat ng kadiliman at sakripisyo sa ilalim ng tonaladang bato at lupa. Ang paglabas nila mula sa naguguhong bunker ay parang isang muling pagsilang sa isang mundong nagbago na. Sinalubong sila ng malamig na hangin ng madaling araw at ngayong katahimikan ng gubat, isang katahimikang tila nagluluksa. Si Leo, na punong nagalos at pasa, ay nakaakay sa kanyang lolo na halos hindi na makatayo. Ang bawat hakbang pabalik ay isang pagsubok, isang paglalakbay na hindi na sinusukat sa distansya kundi sa sakit at pagod. Wala silang imikan. Anong masalita ang maaring maglarawan sa impyernong kanilang pinagdaanan? Ang bigat ng sakripisyo ni Mang Tomas ay isang hindi nakikitang pasanin sa kanilang mga balikat. Hindi na sila bumalik sa baryo. Ang kanilang napaay kusa silang dinala sa parola, ang tahanan ng kanilang yumaong kaibigan. Ang lugar ay tahimik at walang buhay. Isang monumentong katapangan at pagdurusa dahil walang katawan na maring ilibing. Nagsagawa sila ng isang ritual ng pamamaalam sa tuktok ng bangin kung saan matatanaw ng parola ang buong karagatan. Gumawa si Leo ng isang malit na hukay. Inilagay ni Lolo Kiko sa kabilang kanyang panghihina. Ang ngailang natitirang pak-ari ni Tomas, ang kanyang lumang kwaderno na punong natala tungkol sa alon at hangin, ang kanyang kupas na sombrero, at isang mali na larawan na nakita ni Leo sa ilalim ng kanyang unan. Isang larawan ng isang babay at isang batang lalaki na nakangiti, isang pamilyang hindi na nabanggit ni Tomas. Isang sakit na dinala niya sa kanyang puso hanggang sa huli. Tinabunan nila itong lupa at naglagay ni isang simpleng krus na gawa sa dalawang pinag-upong na sanga. Dito, sa harap ng walang katapusang karagatan, nagbigay ng huling paalam si Lolo Kiko. Hindi siya namatay bilang isang halimaw. Tomas, sabi niya sa hangin, namatay siya bilang isang bayani, gamit ang sandatang ang kadiliman upang ipagtanggol ang liwanag.
Magpahinga ka na, aming kaibigan. Bantayan mo na lamang kami mula sa iyong parola sa kalangitan. Si Leo ay nanatiling tahimik, ngunit sa kanyang puso, nangako siya na hindi niya kalilimutan ang utang na loob niya sa lalaking nagligtas sa kanya. Lumipas ang ilang linggo, ang isla ay dahan-dahang bumabalik sa normal o sa isang bersyon ng normalidad na posible pagkatapos ng ganitong mapangyayari. Ang mga taga-isla ay hindi na pinag-usapan ang biglaang pagkawala ni Elena at ng kanyang anak na dalaga o ang gabi ng nakatakot na bagyo. Tila pinili nilang kalimutan ang lahat, isang kolektibong amnesia upang maprotektahan ang kanilang masarili sa isang katotohanang hindi kayang tanggapin ng kanilang maisipan. Si Lolo Kiko ay unti-unting lumalakas, ngunit ang ritual ay nakiwan ng permanenteng bakas. Mas madali na siyang mapagod at ang kanyang nga dating matalas na mata ay mayroon ng bahit ng kalungkutan. Si Leo na ngayon ang nag-aalaga sa kanya. Siya na rin ang umaakyat sa parola gabi-gabi upang sindihan ang ilaw nito, isang tungkuling kanyang isinabalikat bilang pag-alala at paggalang kay Thomas. Ang dating binatang walang pakialam sa mundo ay naging isang tagapakalaga, isang tagabantay. Isang hapon, habang nagayos silang ngagamot, nagsalita si Lolo Kiko. Nawala ang puno, apo, ngunit ang maugat ay nananatili. Si Elena at ang kanyang anak, ang bagong lahing kasamaan, ay nakatakas. Nagtatago sila ngayon sa mundo. Naghihintay tamang pagkakataon. Isang araw, dumating ang bangkang nagdadala ng masuplay mula sa siyudad. May dala itong isang sulat para kay Leo. Galing ito sa kanyang mamagulang, puno ng pag-alala. Nagtatanong kung kailan siya uwi upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa gabing iyon, umakyat si Leo sa pinakatuktok ng parola. Binuksan niya ang sulat sa ilalim ng umikot na liwanag. Binasa niya ang tungkol sa kanyang maklase, sa kanyang makaibigan sa buhay na naghihintay sa kanya sa Maynila. Tumingin siya sa papel, isang representasyon ng kanyang dating buhay. Pagkatapos, tumingin siya sa labas. Sa madilim na karagatan, sa mabituin na tila napakalapit sa islang iyon, narinig niya mayabak sa likuran niya si Lolo Kiko. Dala-dala ang init ng salabat. Hindi na ito nagtanong. Nakita na niya ang sagot sa mga mata ng kanyang apo. Mahaba at mahirap ang landas na ito. Apo, sabi ng matanda. Puno ito ng sakripisyo at kalungkutan. Inabot ni Leo ang tasangang salabat at humigop. Ang init nito ay gumapang sa kanyang katawan. Tumingin siya sa abot-tanaw kung saan ang dilim ng dagat at ng langit ay nag-isa. Alam ko po, sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado at buo. Pero ito na po ang landas ko. Itinupin niya ang sulat at ibinulsa. Hindi na siya babalik. Ang kanyang pag-aral ay dito na magpapatuloy sa ilalim ng gabay ng isang matandang albularyo sa isang islang puno nga lihim. Sila ang bagong tagabantay. Ang luma at ang bago naghihintay dahil alam nilang sa isang lugar sa malawak na mundo, ang maugat ng kasamaan ay patuloy na gumagapang at balang araw, kailangan na naman silang labanan. Ang kanilang laban ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lamang.